Tapos po ng kanilang paghahandog sa atin ng kanilang awit, ngayon po ay tuturuan natin sila kung paano po isi-set ang mesa para sa pagkain. Magmimerienda na po sila at isasabi rin natin sa kanila kung paano natin ma-recycle yung kanilang mga gagamitin ngayong hapon sa kanilang pagmimerienda. Ngayon ay meron tayong placemat. Ito po ay gagamitin natin upang lalagyan ng ating mga pinggan kung tayo ay nasa hapagkainan. So ganito yon, ilalagay natin maigi dyan. No? Kung ilang tao ang kakain sa ating mesa, ay siya rin bilang ng placemat. No? Tig-iisa talaga. Okay? So, halimbawa, meron tayong 6 na kakain. So, 6 din na placemat ang ating ilalagay. Yan. Ayan. So, para sa 6 na tao na kakain, since marami tayo ngayon, so, ano natin, itong placemat natin, meron pang 2, para tayo ay mapagsasalu-saluhan natin yung ating pagkain, yung ating merienda. Lalagay natin dyan para hindi yung dumi umantsa ng ating pagkain ay hindi tatagos doon sa ating table cloth. No? Ito namang plastic cups na to na ating gagamitin ngayon para sa ating juice na iinumin sa merienda natin, ay lalagyan natin ng pangalan upang magamit ng cup na gagamitin natin ngayon ay plastic. Okay. Ang iba nito, ito ay tinatawag natin na disposable. Kumbaga, isang gamitan lang. Para sa iba, ito ay tinatapon na nila. Subalit dito sa atin, ito ay gagamitin natin, i-recycle natin o gagamitin natin ilang ulit. Kaya, okay, ito ay plastic. Susulatan natin ng mabuti para sa ating gamit. Subalit, pagkatapos ng ating gamit, huhugasan nating maigi. No? Gagamitan natin ng sabon upang yun naman ay maging malinis uli. At pwede natin siyang gagamitin na naman. So, it means recyclable. Pwedeng gamitin uli, subalit linisin nating mabuti bago siya natin gagamitin. Bakit natin susulatan ng pangalan? Yun ay para, yun na ang magiging permanente na gamit mo. Para sa susunod, ikaw na rin ang magtatago, maglilinis ng iyong sariling cup. Para yun ay para hindi, kung halimbawa meron kang mikrobyo, hindi siya mapunta sa iba. Kaya sulong gamit mo lang itong ating plastic cup ngayon na lalagyan ng iyong pangalan. Naintindihan ba ninyo? Ang paraan para sa pagkukuha ng baso ay ganito. Laging nasa baba. Diba? Para hindi natin mahawakan yung sa dulo na kung saan tayo iinom. Kaya, galing dito sa baba ang pagkuha natin. Okay? So ngayon, ibibigay ko sa iyo para sa sulatan ng iyong pangalan. Para yan ay iyong na itatago. At ikaw na rin ang responsable ng iyong gamit. Okay? So, ngayon, Raymond, halika na at bibigyan kita ng iyong soft drink, iyong juice, no? So, alam mo na kung paano, tingnan mo Raymond, kung paano ka hahawak mo maya ng iyong baso para malinis palagi, okay? So, ito na, para sa'yo, dyan sa may quit mo hawakan, pag ano, no? Okay? Okay. So, ikaw naman ang susunod, paano ba? Si Jeneline, okay? Hawakan mo Jeneline, yung iyong baso. At lagyan natin ng iyong juice. Okay, ang susunod naman, hawak, hindi, huwag ganyan maghawak, ganyan. O, ganyan. O, ang susunod, kailangan dito, o, ang susunod mamaya, dito na magkuha. Okay? O, sige. Okay,
ang tamang hawak ng ating baso. Hawakang maigi. Yan. Okay. So, kumuha na kayo ng inyong may mga juice na dyan. Ang tamang pagkuha ng pagkain ay merong dahon dito na nakalaylay, di ba? So, kailangan na huwag mahawakan yung nasa ilalim. Pwede na yung kamay na iganunin mo. Ha? Dahil alam ko, nakapaghugas naman kayo ng inyong mga kamay. Okay? Oh, so, take isa-isa. Oh, subukan nga natin kay Jinilyn. Very good. Ayan. Si Raymond, subukan nga natin. Si Raymond kung paano doon sa may taas. Okay, very good. So, marunong na. Yung kinakain natin ay isang native na puto na galing sa kasaba o kamuting kahoy. Isang lamang ugat ng ating mga tanim sa ating bakuran, na kung titingnan natin ang nutrisyon na makukuha natin ay napakalaking nutrisyon, rich in carbohydrates, ang ating pagkain ngayon na tinatawag natin na putong balanghoy. Okay. So, ang susunod ngayon, tingnan nga natin yung pagkuha mo ng baso na. Muna kayong kumain. Antayan natin na ang lahat ay makakuha na ng kanilang mga share upang sabay-sabay tayong kumain, at bago tayo kumain, tayo ay pray or magdasal, no? Bago tayo kumain. Okay. Tingnan nga natin kung paano kumuha ng baso. Okay. So, sulatan mo yan na yung pangalan. At ito naman, bibigyan natin ng kanyang mainom. Hawakang mabuti, gang. Okay. So, sunod. Okay, halika na dito, gang. Pumila ka na. Kumuha ka nga ng yung baso. Sa paano. Okay, marunong na. Okay, hawakan mo yung baso mo. Tamang paghawak. Sige, hawakan. Medyo ilayo-layo ng konti. Okay. Susunod. Sige na, ating iinumin ngayon ay orange juice. Rich in vitamin C. It is fortified. Though instant juice siya, subalit fortified with vitamin C. Paano yung vitamin C? To fight against strong yung ating immune system, di ba? Okay. Next, sila. Sige na, Oliver. Kumuha ka na ng iyong baso dyan. O, hawa ka na. Maigi ha. Aro. Ganun siya. Ito ay vitamin C. Ang iniinom natin ngayon ay juice. Orange juice. Okay. Next, in rank. Okay, si Raymar. Hawakan mo, ganun. Ganyan, oh. Ganun, oh. Ayun, ganyan. Vitamin C. Juice. Rich in vitamin C. Rich in vitamin C. Okay. Okay, you get your share properly. Tamang paghawak ng pagkain. Oh, susunod. Kumuha na yung baso at magpela. Pumila dito. Ayun sa natulog.
This is vitamin C juice, rich in vitamin C.